Araw at ito po ang ating panibagong update. Sinupalpal ng legal counsel, abogado ni Pastor Apollo Quiboloy at siya na rin ang nagtatayong legal counsel ng KOJC. Itong mga reporter na masyadong dilawan, lalo na po itong si Mr. Liamas na dati namang bata ni Pinoy at galit na galit kay PRRD at kay Pastor Apollo Quiboloy. Imagine nyo po, pagbungad pa lang, abay hinahanap pa naman nila ang itong si Pastor Apollo Quiboloy sa kay Attorney Torion. O anong alam ni Attorney Torion kung saan nagtatago itong si Pastor Apollo Quiboloy. At sa bungad pa lang napaghalataan na po na talagang iba ang kanilang tono at iba ang kanilang target na itatanong dito kay Attorney Torion. Pero lahat po yan ay sinagot ni Attorney Torion. Attorney, nasan si Pastor? Yan. Yan din ang tanong ko kung saan siya ngayon exactly. Oo, that time that I was able to talk to him was a Diba? Bungad pa lang, hinahanap na agad kung nasaan si Quiboloy. Ibang klase rin, no? long discussion prior to the issuance of the warrant of arrest issued by the Senate. Hey, agree ba kayo sa statement ni former President Digong na overkill yung raid? It was not only an overkill. I do believe, I have reasonable grounds to believe that it was even illegal, no? And why do I say that? Because under Rule 113, Section 11 of the revised rules on criminal procedure or rules on criminal procedure, there are three requisites, no? Before you can actually enter, a police officer can enter any enclosures or dwelling. And I believe that at least two, and there is even ground to believe that all three are not present in this case. And why do I say that? Because the first requisite is, it states that the public officer, that the person to be arrested is or is reasonably believed to be in said building. Second, that the police officer has announced his purpose and authority to make the arrest. And then thirdly, the third requisite is that he has requested and been denied admittance. Now, as to the first requisite po, this has been grievously violated because the operation, the raid, was conducted simultaneously in 4 different locations. Yan nga yung sinasabi po natin, ano? Failure po yung kanilang ginawang intelligence. Ang kanilang paniniktik kung saan si Pastor Quiboloy, yung kanyang totoong location ay failure po. Nagkamali po sila at mukhang wala silang confirm na information kung nasaan talaga si Pastor Quiboloy. Dahil imagine mo, sabay-sabay na pinasok ang iba't ibang pagmamayari nitong Kingdom of Jesus Christ. At the same time, ayon kay attorney, hindi nga sila nagpaalam sa administrator. So diretso lang po nila na pinasok, sinira yung mga bakuran para lang makapenetrate sa loob. Pero yung kanilang target, wala doon. At the same time, wala silang search warrant. Ngayon, ang nangyayari po, nakakalungkot lang mga kababayan natin. Dahil ang inaasahan po ng bawat Pilipino, ordinaryong Pilipino po yung mga miyembro ng KOJC at sila po ay talagang busog na busog sa pangangaral ng salita ng Diyos. Tapos sila pa yung inaabuso ngayon at binaliktad pa na mukhang sila pa daw ang nanakit. So, yan kasi ay normal na magiging reaksyon ng isang tao na depensahan ang kanyang sarili. Dumipensa sa mga pumapasok sa kanyang bahay na walang permiso at paalam. So talagang magkakasakitan. Ngayon, ang nakakalungkot is sila pa po yung kakasuhan. So nasaan na yung pagiging independence po natin? Asaan na yung pagiging malaya po natin? Kung ang namumuno sa ating bansa ngayon ay tila ba ay may pagkadiktador na rin. Mga kababayan, nakakalungkot lang. Number one, in the airport compound here, the KJC Central. Second is in the Prayer Mountain in Tamayong, Kalinan. Third is in yung sa tuktok na talaga ng bundok, doon sa Glory Mountain din sa Kalinan. And fourth, in Kitbug in the southern province po, Sarangani province. So, I cannot believe that Pastor Apollo C. Quiboloy would be reasonably believed to be in 4 places at the same time. And the arrest warrant likewise clearly indicated that his address is at KOJC Central in Buhangin, Davao City.
So therefore, the search in the supposed arrest operation in Glory Mountain, in Tamayong Kalinan, in the Prayer Mountain, and in Kitbug, no, are to my mind illegal. Sasampahan And, nyo ba ng kaso, attorney, yung yes po. kapulisan? Sasampahan nyo ba ng kaso? Itong sinasabi nyong illegal, so pwede nyong sampahan ng kaso yung mga nag-serve ng warrant o yung nagutos? There is the great probability po because So itong si Llamas, halatang halata po sa kanyang mga katanungan, mga kababayan po natin. So talagang may failure nga po, hindi natin alam kung totoo nga ba ang conspiracy na mukhang gusto nilang agawin itong mga pagmamayari ng KOGC. Sana hindi po yan totoo dahil posible magkakaroon ng gulo. At may mga nagsasabi pa na baka yung ginagawa nilang panggugulo para i-trigger talaga itong mga taga-Tabaw, itong mga miyembro ng KOGC at magdeklara ng umano'y martial law dyan sa Davao Alon. So yan po actually is mga analysis, mga advanced opinion na nakikita ng ating mga kababayan. Pero actually hindi malabong mangyari yan kung sakaling magpapatuloy pa ito mga kababayan. So ngayon, nagpapatuloy pa rin ng barikada ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. May sabay prayer, kanta. So, napakaganda actually ng kanilang banding at halatang halata po na ang tinuturo sa kanilang simbahan ay talagang napakaganda po. So, imagine mo, sila na nga po yung naransak, nanira po itong mga pulis, mga staff. Abay, sinerban pa sila ng coffee, sinerban pa sila ng kanilang pagkain. So, ganyan po yung mga miyembro ng KOGC. At hindi man natin sila personally nakilala, hindi man natin sila personally na nakakasama, pero nakikita po natin ang pagiging mabuti po nitong si Pastor Kibuloy. Sa totoo lang mga kababayan natin. At hindi po yan pagtitiwalaan ni PRRD kung siya po ay isang masamang tao. Kaya ako naniniwala ko na itong allegation kay Pastor Apollo Kibuloy ay isang parte lamang ng isang tinatawag na issue ng politika. Kasama po ito para sirain si BP Sara, Baste at ang buong pamilya ng Duterte, mga kababayan. Would you know at least if he's still in the Philippines? That I really do not know as of the moment. Whether or not he is in the Philippines or already abroad, I cannot say with certainty. But I communicate with his leaders every day. And as a matter of fact, I am now inside the JMC compound, KOJC compound, which was the place of the raid yesterday. So, attorney... And can you clarify if there is a search warrant? Kasi yun No ang search sinasabi niya warrant. ng iba. Yun na nga po, There was Ma'am no Amy. search warrant. Wala pong search warrant. Nung dumating ako, 3:45 a.m., nakatulog kasi ako 2:30 kasi po, di po ako ng law, 45 a.m. And you know, wala pong pasabi. Diretso ka agad. It turned out hindi pala mga taga Davao yun. Taga Region 10 pala yun. Yung mga pulis. Kaya wala silang Grabe talagang ang daming pulis na pumunta talaga. At hindi lang po taga Region 10 yun. May mga taga Manila pa po. At sabi pa nga po ng isang taga KOGC, may mga Black American pa daw na kasama itong mga pulis po natin. So sana ilabas din po ng KOGC itong video or picture lamang na nagpapatunay na may mga Black American nakasama po itong ating kapulisan. So ibig sabihin nakikipagsabuatan na pa itong Amerika at ang ating mga kapulisan para arestuhin po itong si Pastor Apollo Kibuloy. knowledge as to the terrain, no? Diretso silang umakyat. Hindi naman po pwede yun because Rule 113, Section 11 states that even if you are a warrant of arrest, you should secure the consent of the person who is the owner of the building or enclosure or the facility. You could not just enter the property armed only by an arrest warrant, no? It is only after you announce your purpose, Rule 113, Section 11 states that, and if you are refused admittance, that you can break entry, no? That's the rule. But in this case, hindi po na-follow yun eh. Wala ngang tawag doon sa administrator ng property. And who is the administrator? Si President Rodrigo Duterte po. Dapat nagpaalam sila,
President, meron po kaming arrest warrant dito. Sigurado ako mapapagalitan sila kasi noong May 11, 2024, nag-serve na sila ng arrest warrant. Pangatlo na po itong service na search warrant na ito. Grabe ano. So pangatlong serve na po nila ng search warrant, nagpapatunay naman na walang si Pastor Kibuloy doon sa QOGC. At alam naman natin kung talagang magtatago itong si Pastor Kibuloy at ayaw magpa-aresto, obviously hindi talaga magpapakita sa mga areas na yan, sa mga ari-arian na yan, sa mga lugar na yan, na umano'y alam na nga po ng mga pulis at tinitiktikan na ng mga pulis. Di ba, mga kababayan po natin? So, obviously, iba yung kanilang target para sa akin. Hindi lang si Pastor Apollo Kibuloy. Kundi plano talaga nilang guluhin itong mga taga-QOGC para magkaroon ng panic. So, may rason sila na magdeklara kung ano po yung kanilang maitim na balak, mga kababayan po natin. Sana ngayong araw ng kalayaan ay ibigay na po ng administrasyon ng PBBM sa atin ang tunay talaga na kalayaan. Huwag yung ganitong panggigipit operation. At tingnan nyo, may magaganap na hakbang ng maisog sa 17 kung matutuloy ito sa Pampanga. Titingnan po natin kung magkakaroon po tayo ng kalayaan na magpahayag at magsalita, magtipon-tipon sa hakbang ng maisog. Yan na po yung ating update, mga kababayan.